Magandang araw o gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Ronald at nais ko lang ding magkwento sa inyo. Hindi ko naman po ito personal na karanasan. Sa halip, naging karanasan po ito ng aking lolo paterno. Nangyari raw ito noong mga unang taon pa lamang nilang mag-asawa ni Lola. Ayon pa nga kay Lolo, panahon daw yun ng paglilihi ni Lola sa kanilang panganay na anak. Bali yun nga yung aking tiyahin na kapatid ng aking ama. Bale sa bahagi po ng panay ito nangyari. Noong mga panahong yon, kung ano-anong pagkain na raw yung hinihingi ni Lola kay Lolo. Si Lolo naman ay ginagawa yung lahat para maibigay yung nais ni Lola na mga pagkain. Ayaw kasi niyang magkaroon ng kung anumang problema yung ipinagbubuntis nito. Lalo pat yun nga yung kanilang panganay. Pero noong mga panahong yon, ay nauuso rin daw yung mga kwento patungkol sa isang ale na nagbebenta umano ng bagoong na hinahaluan daw nito ng karne ng tao. Naging bantog yon noong una dahil may nahuli raw na bangkay sa ilalim ng kanyang bahay. Hindi ko alam kung may nakakaalala nito, pero minsan po itong naitampok sa isang palabas sa telebisyon. Dahil nga sa mga usapang yon, naging maingat si Lolo sa pagbili ng mga bagoong. Noon kasi madalas na nagpapabili si Lola ng bagoong at mangga. Mabuti na nga lang at panahon yon ng pamumunga ng mangga at ang tanging pinuproblema lamang niya yung bagoong. Isang araw nga noon, may napansin si Lolo dahil may nakita itong ale na ilang ulit na raw na pabalik-balik na animoy may kung anong inaabangan. Tinanong nga niya si Lola kung kakilala ba niya yon. Ngunit napailing na lang daw si Lola at ang sabi nito ay marahil dayo lang din yon sa kanilang baryo. Hinayaan na lang nila yon dahil baka may pinupuntahan namang kakilala yung aling yon. Ang labis lamang niyang pinagtataka noon, tuwing dumadaan daw kasi yung ale sa may tapat ng kanilang bahay, madalas daw yung pagpapalinga-linga nito na parang may kung anong sinisilip o hinahanap. Dahil doon, madalas niyang paalalahanan si Lola na huwag pagbubuksan yung aling yon dahil baka may kung ano pang gawing masama. Isang araw nga noon, dahil nais ni Lola na kumain ng hilaw na mangga, nagpaalam siya para pumunta sa kanyang kumpare na merong mangga. Malayo na rin kasi noon yung kanyang ibang kakilala na may mga tanim na mangga at yun lamang yung pinakamalapit sa kanilang bahay. Pagkarating nga ni Lolo sa bahay ng kanyang kumpare ay hindi na nga siya nagpaligoy-ligoy pa. Nanghingi raw siya ng hilaw na mangga at binigyan naman siya ng kanyang kaibigan. Matapos noon, nagmadali siyang maglakad patungo sa may kalsada. Ang naisip kasi noon ng aking lolo ay pupunta muna siya sa bayan para makabili ng bagoong. Habang nagmamadali siya sa kanyang paglalakad, ay nakita niya yung ale na madalas na dumadaan sa may tapat ng kanilang bahay. Malayo pa lamang daw sila sa isa't isa ay nakangiti na raw ito at halata ni Lolo na may kung ano siyang kailangan. Habang naglalakad, napansin daw ni Lolo na may dala itong garapon. Hindi nga lang daw niya nalaman kung ano nga ba yon dahil medyo malayo pa nga ito. Makalipas yung ilan pang minuto, nang magkasalubong na nga sila ay agad na nag-alok kay Lolo yung ginang at sinabi nito na bilhin na raw ni Lolo yung natitira niyang bagoong na binebenta. Hindi kaagad nakasagot si Lolo noon at sa halip ay nakatitig lamang siya sa garapon na merong lamang bagoong. Sa hindi raw malamang rason noon ni Lolo, ay nakaramdam kagad siya ng pangingilabot. Bigla kasing pumasok sa kanyang isipan yung patungkol sa bantog na ale sa kabilang bayan. At dahil dito, agad siyang umiling sa ginang at pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad. Nakailang hakbang pa lamang siya noon nang biglaan siyang habulin ng ginang at pagkatapos ay tumayo ito sa kanyang unahan. Muli itong nag-alok ng kanyang bagoong at sinabi kay Lolo na mura lamang niyang ibibenta yon
Kung ano-ano pa raw yung dahilan ng ginang noon para mabili lang daw ni Lolo yung kanyang bagoong. Pero mariin siyang nanindigan sa kanyang pasya na hindi nga niya ito bibilhin. Na nung tinanggihan daw talaga niya, ay kita raw niyang biglang nanlisik yung mga mata ng ginang. Dinig na dinig pa raw niya yung pagsasalpukan ng mga ngipin nito na animoy galit na galit. Hindi naman yon pinansin ni Lolo. Naisip kasi niya na kung ano man yung gagawin ng aling yon sa kanya ay magagawa naman niyang protektahan yung kanyang sarili. At dahil doon, nagmadali siyang maglakad at hindi na nga pinansin pa yung ginang na iyon. Hindi na nga niya ito nilingon kahit pa na nakatayo na siya roon. Kagaya ng pinaplano ni Lolo, agad nga siyang dumiretso sa bayan para bumili ng bagoong. Nagkwento pa siya sa madalas niyang bilhan patungkol doon sa ali na nag-aalok sa kanya. Nang mga sandaling yon, bigla raw na natahimik yung tendero ng bagoong at pagkatapos ay pabulong ding nagwika. Tinanong daw niya si Lolo kung ano nga ba yung itsura ng ginang. At ganoon na lamang yung gulat nito nang malaman niya na yung aling yon, yung parehong ginang na bantog daw sa kabilang bayan. Agad raw siyang nabahala noon para sa kaligtasan ni Lola. Kaya't pagkatapos niyang makapagbayad, agad raw siyang nagpaalam para makauwi na rin. Nagkataon naman noon na puno nga yung tricycle na kanyang dapat sakyan. Kaya naiwan nga raw siya noon. Kaya't humabol na lang siya at agad ring nakasakay. Hindi na raw naghintay yon at agad na ring umalis. Makalipas nga yung ilang minutong biyahe, ay nakarating na rin si Lolo sa kanilang baryo. Halos takbuhin pa raw niya pauwi sa kanilang bahay noon. Dahil nangangamba nga siya para sa kaligtasan ni Lola, pati na rin sa sanggol na ipinagbubuntis nito. Idinadalangin pa niya na sana ay hindi pumunta yung aling yon sa kanilang bahay. Pagkarating daw ng aking lolo sa kanilang bahay, agad nga siyang nagtanong kay Lola kung pumunta nga ba yung ginang sa kanila. Napakunot naman ng noo si Lola at nagtanong kung sinong ginang nga ba yung tinutukoy ni Lolo. Sa kadahilanang yon, ikwinento na nga ni Lolo kung ano nga bang mga nangyari noong makahingi na nga siya ng mangga sa kanyang kaibigan at noong naglalakad siya patungo sa may kalsada. Kita naman ng aking lolo yung pangingilabot sa mukha ni Lola noon at agad itong nagwika kung saan nga ba tumungo yung ginang. Napakibit balikat naman agad si Lolo at sinabi niyang hindi na nga niya nalaman pa dahil hindi na nga niya ito nilingon ng mga sandaling yon. Ibinigay nga ni Lolo noon yung hilaw na mangga at yung bagoong kay Lola at hinayaan niya itong kainin yon. Habang kumakain daw noon si Lola, lumapit nga si Lolo sa bintana at dumungaw habang nagmamasid sa hindi kalayuan. Meron kasi itong pangamba na baka pumunta nga sa kanila yung ginang at muli pa ring ialok yung kanyang bagoong. Napaisip naman noon si Lolo na mabuti na nga lang at hindi nga niya nagawang ikwento ang sinabi sa kanya ng tindero ng bagoong. Alam kasi niyang kapag nagkataon ay lubusan ng matatakot si Lola at baka makaapekto pa sa kanyang ipinagbubuntis. Makaraan yung ilang sandali at wala namang nakita si Lolo doon sa labas ng kanilang bahay. Kaya kahit papano ay nakampante nga siya na hindi yun pupunta sa kanilang bahay ng araw na iyon. Naisipan niya noon na magbabantay na lamang siya kinagabihan para lalo siyang makasiguro. At kinagabihan nga raw noon, hindi raw mapakali si Lolo. Kahit kasi nagawa na nga niyang maglibot sa paligid ng kanilang bahay para siguraduhin walang ibang nilalang doon. Parang may kung anong pakiramdam pa raw siya na may mangyayaring masama. Sa kadahilanang yon, para kahit papaano ay makasiguro, minabuti niyang si Lola yung pasuotin ng kanyang damit. Samantalang siya naman daw yung sumuot ng damit ni Lola. Nagpalit din daw sila ng pwesto sa pagtulog nang sa gayon ay magawa raw nilang linlangin yung aswang kung meron mang pumunta sa kanilang bahay. Kahit kasi naiwaglit na nga niya sa kanyang isipan yung patungkol doon sa ginang at sa binibenta nitong bagoong,
May kung ano pa ring ideya na pilit pumapasok sa kanyang utak. At parang dinidikta na kailangan pa rin nilang maghanda. Pagkalapat daw ng likod ni Lola sa kanilang higaan, agad naman daw itong nakatulog. Humihilik na nga rin daw ito, kaya't napapalingon na lamang daw si Lolo sa kanya. Yung lolo ko naman ay hindi magawang makatulog dahil meron daw siyang masamang kutob. Nang lumaon ay naisipan nga niyang kunin yung kanyang itak at ilagay yon sa ilalim ng kanyang unan. Naisip niyang magagamit niya ito kung sakali man na merong aswang na pumasok sa kanilang bahay. Dumaan nga yung mga oras noon at nakaamoy si Lolo ng parang dumi ng manok. Pamilyar sa kanya yung palatandaan nun, kaya't inihanda nga niyang kanyang sarili. Walang ano-ano noon, nakarinig si Lolo ng parang mga yabag sa may labas ng kanilang bahay. Parang gawa lang raw ng kung anong hayop. Pero dahil sobrang tahimik nga yung paligid, naririnig kahit pa napakahinang mga ingay. At makaraan yung ilang sandali, lumapit daw yung tunog na kanyang naririnig na yon sa may gilid na banda ng kanilang kwarto at sinundan yon ng pagkaskas sa kanilang dingding. Siya nga pala, ang dingding ng kanilang kubo noon ay gawa lang daw sa kugon dahil hindi pa nga raw nila ito napagawa ng maayos noon. Dahil dito, dinig na dinig ni Lolo yung pagkaskas sa may labas at unti-unting paghawi sa kugon. Ganoon na lamang yung gulat niya noon nang biglang nagkaroon ng siwang yung kanilang dingding. At mula roon ay pumasok sa kanilang silid ang kamay na sobrang itim. Mabalahibo at mahahaba raw yung makuko ng naturang kamay. Gulat na gulat pa siya noong dakmain ng naturang kamay ang kanyang tiyan. At naramdaman daw niya yung pagdiin ng makuko ng naturang kamay. Dahil meron daw silang lamparang naiiwang nakasindi dahil buntis nga raw si Lola. Kaya't nakita daw niya yon. Noong mga panahong yun din, ay nakaramdam na nga ng kaba si Lolo at labis ring pangingilabot. Ilang ulit pa raw na nagpapalipat-lipat yung kamay ng nilalang at parang may kung anong pinapakiramdaman sa tiyan ni Lolo. Walang ano-ano ay nakarinig nga siya ng malakas na pag-aangil at kasabay nun ay lalo pang dumiin yung kuko ng nilalang. Hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon yung lolo ko noon at mabilis niyang hinugot yung kanyang itak. Habang hindi pa alam ng aswang na hindi nga si Lola yung kanyang kinakapa. Bago pa man daw kunin ng aswang na nasa labas yung kanyang kamay, ay mabilis raw niya itong tinaga. At dahil nakahiga nga siya ay hindi nga niya ito napuruhan. Lalo at mahirap ngang tagain yon sa ganong posisyon. At daplis lang araw yung natamo ng nilalang na yon. Pagkatapos yung gawin ni Lolo, isang malakas raw na pagsigaw yung kanyang narinig. At dahil doon ay sumigaw na rin siya at minura pa nga raw niya yung nilalang. Nakarinig muli si Lolo ng pag-angil sa may labas ng bahay, kaya't minabuti niyang bumangon at lumabas na rin. Ang tanging nasa isipan daw niya noon ay kung sakali mang maabutan nga niya yung aswang na yon, ay hindi siya magdadalawang isip na muling tagain yon, at sa pagkakataong yun din ay sisiguraduhin daw niya na magagawa niyang paslangin yung aswang o kung hindi man ay magagawa niyang sugatan yun ng malubha. Dali-daling lumabas sa kanilang bahay si Lolo at wala siyang naging pakialam kung nakadamit siya ng pambabae. Noong mga panahong yon, naisip daw niyang madilim naman yung paligid at wala namang ibang taong makakakita sa kanya. Saktong pagkalabas daw niya ay naaninag kaagad niya yung figura ng isang nilalang na malapit sa kanilang dingding. Hindi raw yun gumagalaw at nananatili lamang sa kanyang kinaroroonan. Ayon pa kay Lolo ay malamang daw iniisip ng aswang noon na siya nga si Lola dahil nakadamit ito ng pambabae. At isa pa raw ay damit rin ng buntis yung kanyang isinuot
na paniguradong may naiwang amoy ni Lola. Hindi pa raw kasi nalabhan yung ginamit ni Lolo. Subalit noong napamura ulit si Lolo at pagkatapos ay nagmadaling tumakbo para sugurin yung nilalang, mabilis rin daw yung tumakbo palabas sa kanilang bakuran. Napailing na lang daw si Lolo noon dahil naiwan pala niyang nakatiwangwang yung tarangkahan ng kanilang bakod. At sa kadahilan ng yon, naging madali nga para sa nilalang yung pumasok doon at nagawa pang ang hawakan yung tiyan ni Lolo na inakala malamang ng aswang na si Lola. Hinabol nga ni Lolo yung nilalang hanggang sa labas ng kanilang bakuran, pero napakabilis raw punong tumakbo at hindi nga niya nagawang abutan. Muli pa siyang sumigaw at minura yung aswang bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay. At noong makapasok ng araw si Lolo, natatawa siya dahil nagawa niyang linlangin yung aswang na yon. Maging kami noong ikwento po niya ito ay medyo natawa rin dahil ang akala talaga ng aswang, si Lola nga yung kanyang kinakapa. Dahil suot nga ni Lolo yung damit nito at medyo malaki rin yung tiyan noon ni Lolo dahil umiinom po ito palagi ng beer. Mabuti na lang din at naisipan rin ni Lolo na magpalit sila ng pwesto dahil kung hindi baka nagtagumpay raw yung aswang na yon sa kanyang gustong gawin. Dumaan pa nga yung mga araw noon at hindi naman nakita pang muli nila Lolo yung naturang ginang. Kalaunan ay nabalitaan na lamang niya na patay na raw pala ito noong pumasok daw siya sa bahay ng isang buntis. Ay nagawa rin daw siyang tagain ng asawa ng buntis na siyang araw na ikinamatay nito. Yun daw yung kumalat na mga balita noon. Kaya't hindi na nga rin naulit pa yung mga nangyari at naging maayos naman po yung lahat. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa mga matyagang nakinig. Paalam.